The following podcast is my discovery of a remarkable comics creator, Mao no Sekai. She was supposed to be accompanied by two of her colleagues, but unfortunately, changes in our schedules left her as the lone guest for today's episode. I didn't know much about her, but I decided to go on and do the solo episode anyway, after our good friend Julius Sempio assured me that Mao will do great even on her own. And true enough, we had a great, insightful, and productive conversation about different things. We talked about the different plans and approaches on how to create a sustainable comics industry in the Philippines. We also talked about her original comics, of course, and her comics journey, the persistent problems of a comic book creator here in the country, and also the morale of the comics community. We also entertained ideas like supplementing comics work with toys, merch, and games, like her very own La Historia tabletop card game. And we also discussed, most importantly, the newly formed conglomerate Pulsar Press and their plans to shake up the comics industry, and yes, of course, including world domination. Okay, just like before, please take time to smash the like button and subscribe to this channel, or else. Okay, so while you're at it, share the podcast with your friends and help me promote Filipino-made content that respects the intelligence of the Filipino audience. Okay? Yun lang. And now, I present to you Miss Mao no Sekai. Welcome to the Powerful Comics Man podcast. This is Gerald Dorado. Okay, so I have a guest here, and actually, this is the first time that I am meeting her. And dahil iniwanan siya ng mga kasama niya. Pero my friend Julius introduced her to me, and he had a lot of great things to say about our next guest, and we're here to know more about her and the things that she does. Okay, so we are with Miss Mao no Sekai. Mao no Sekai, no? Yes po. Yon. Hello. Yon. First question ko, Mao, sa'yo. Kasi yung meron nung di ba yung Facebook, matagal ko nang gustong malaman to eh. Kasi I never got into looking into it. Di ba yung yung Facebook page mo, parang yes, Japanese characters yung name mo doon? That's my personal page. That's my personal account. Pero paano saan mo nakukuha yung mga Japanese characters? Hindi ko alam kung ano eh. Parang it's always fascinating to me. Parang
puzzle sa akin yung yung kung paano nag-type yung mga Japanese sa QWERTY keyboard. Kasi pag nakita ko yung mga computer nila, parehas lang naman keyboard eh. Parang kasya doon yung alphabet nila. Parang ganon. Yung ginawa ko is sa mobile actually, kasi if you can download like yung languages, iba-ibang languages, you can set yung language ng keyboard niyo po. To like Japanese or Chinese, whatever. Yun, so ganun yung ginawa ko, kaya I got that. Okay, so parang kinapi-paste mo lang. Ganun? Yes po, kung desktop. Kung naman po, kung mobile po, pwede naman po siya sa sa download nyo lang po yung Japanese na language for the keyboard, tapos palitan nyo yung language ng keyboard to Japanese. Yun. Anyway, so it remains a mystery kung paano nagkasya yung Japanese alphabet, kung alphabet man tawag nila doon sa QWERTY keyboard, no. But enough of that. Please introduce yourself, Miss Mau. I'm Mau Sekai, indie comic creator, freelance illustrator, and gumagawa pa ako ng robot. Robot? So mecha yung yung parang ano pag tawag doon? Specialization mo? Yes. Bakit mecha? Actually yung mecha pa, believe it or not, it's in my least favorite subjects to draw. Talaga? Yes, kasi siya, like, yung details, nakikita ko na, kasi lumaki sa Voltes 5, Deimos, tapos Gundam, may nabutan ko po yan, yung Gundam X. Pag tinitingnan ko po yung official art ng Gundam, ang daming details, yung mga panel lines, ganun, tapos yung mga wirings and everything na ganun. I was like, look at those details, hindi ko kaya yan. Tapos, fast forward to 2014, ayun. I decided to try drawing mecha na original. Kasi nagdodraw ako ng mecha before, but fan arts. So may kopyahan. May kopyahan. I tried, sabi ko, I wanna like try something new. I want to get out of my comfort zone kasi I've drawn like fantasy, modern day. So sabi ko, I wanna try something na I've never done before. So yun, mecha. Ayun. So, anong klaseng mecha? Teka, check ko yung mga books niya, 'di ba? Ano 'tong mga books mo dito? Ano to? Propaganda project. Propaganda project. Yes. Okay. And kung mahilig po kayo sa tokusatsu and mecha, that's your jam. Talaga? Ano yung tokusatsu? Tokusatsu is Tokusatsu. Yes. Sorry, hindi kasi ako familiar okay sa lang. mga pero ano siya? Ayan, alam niyo po ito, Kamen Rider. Okay. Yun po siya, Kamen Rider, Garo. I think Ultraman classifies yung malalaki na yung mga giant na ay hindi ba, yung mga yung mga parang superheroes po siya but clad in like power armor. Hindi ba Sentai yun? Sentai is group. Oo nga, po sila. Oo nga. Tokusatsu is usually mag-isa lang po sila, dalawa, tatlo. Pero hindi po sila like group na like group of 5 or 3. Grabe, ang dami mong pages na nagawa. Ikaw nag-drawing lahat dito? Yes po. Grabe, ang sipag. 'Di ba? So bakit ka ulit na napalipat sa sa mecha? Bakit? Kumbaga parang what fascinated you about the mecha genre? Aside pa sa gusto kong mag-try ng something na bago, mag-break out sa comfort zone ko, napansin ko pa kasi na yun din po yung time na gusto ko nang magseryoso sa comics. Kasi before I worked at mga gaming companies. Nag-work din po ako freelance sa animation, ganon. So, nung time na yun, medyo hirap na ako makahanap ng work. Talaga? So, I was like, ilang years din. Like, 2012 yung last kong employment. Then, nag-freelance na ako. Tapos, medyo nahirapan na akong makuha ng work. So, it's like, doon ko na naalala na, gusto ko rin palang gumawa ng comics. Like, alam niyo yung sa pag high school kayo, like, ililista niyo kung ano yung gusto nyong maging, anong gusto yung trabaho paglaki ninyo, ganun, or anong course ang gusto nyong kunin, yung like top 3 ata na courses or jobs na gusto ninyo.
inilista ko mga art-related na work. So, there's this concept artist for game, animator, tsaka comic creator. Tapos I was like, nag-game artist na ako, tapos nag-animation na ako. I haven't been to making comics pa like in a professional way. Okay. But then again, ano yung course na kinuha mo nung college? Multimedia arts po with specialization in game development. Wow. O so at least nasa linya, no? Yes. Kala ko bigla kang nag-dentista. Anyway, pero so for the longest time hindi comics yung ginagawa mong art. Hindi po. More on talaga for game art. Ano yung in your case kasi ano yung kasi parang ako din I'm also creating my own comic book right now. So para sa iyo ano yung lure ng comics medium? 'Di ba? Kasi pwede ka namang mag-drawing lang kung drawing lang ang gusto mo 'di ba? Bakit comics? Bakit kailangan maging comics, not just illustration and fan art? Kasi iba po yung atake po ng comics pagdating sa storytelling. Aside sa na there's visuals na nakaka-help po ng readers. Kasi pag puro text, let's admit, pag puro text lang, may mga tao na tamad magbasa ng puro text sa mga novels lang, ganun. Kaya nagkaroon din ng light novels na may mga text, may illustrations. Meanwhile, comics has that na narrative siya in an illustrated form. Tapos yung parang storyboards din po siya, bale. Pero na po siya, parang polished siya na storyboards. Well, I guess my question is parang parang sa isang artist, hindi lang for a comic book artist, hindi sapat na i-drawing mo lang Yes. 'di ba? Kailangan ikwento mo Yes. through the illustrations that you do. And eto, in your itatanong ko lang sa iyo, how do you describe the comics creating process? May technicals din po siya, like hindi ko siya nalaman agad. I learned along the way through feedback, like yung panels kunwari na hindi lang siya basta-basta na ganito mag-panel, ganun. Like there's a certain flow, kailangan sundan yung flow ng readers, na mata ng readers, ganun. Tapos yung hati ng panels, ganun. How long did it take you to, kasi you've been drawing na even before, pero kumbaga simple drawing, mere drawing is very different from comics art, diba? So how long was the learning curve para masabi mo na nagagawa ko na yung comics, na masaya ka na? Siguro mga months lang din po, pero at yung yung moment pa na satisfy ako, later on po na-realize ko na this can be improved. Ganun po. Kasama yun sa sa kwento. Yes. Parang discovering na parang ito nga, parang yung old work mo pwede pang i-improve. Yes. Nice. So let's talk about muna tong mga books mo. What are you writing about? Mecha Philippine mythology po. Parang siya. Sige nga. You show us. Yeah. Show your stuff. Show and tell na ngayon. Ayan. So, ito po yung The Propaganda Project Beta. Ano po siya? It's about Mecha reimagined aswang. Pero, here's the catch. They're the good guys. So, aside from being Mecha, na ito yung first na nag-deliver ng Mecha Philippine mythology. So, aside from Mecha Philippine mythology, good guys yung mga aswang. Which is hindi po masyado yung depiction po sa kanila. Like yung depiction na po ng good aswang, if we recall, is yung sa movie na Dayo. Yun. Kasi for kids naman siya. So, yun yung may makulit na manananggal. Ganun. Yeah, I still remember that. Kasi may mga prof ako na who were part of that animation. So, going back here po, ayun. So, kwento po nito is so Philippines-based yan. Yes, nasa yun yung setting. Yes po. Dystopian Philippines po siya na so laganap yung corruption, ganun, and crime.
Ang nangyari po is the propaganda project is like yung project po na will like fight crime, ganun. Sila po, parang vigilantes po sila. Mhm. Pero may isa pa po silang kinakalaban other than yung mga criminal po. Which is ano po sila, energy like monsters called Hex, which is like parang negative energy po siya na galing po sa mga tao, ganun. So, nagmamanifest siya. Yun yung kinakalaban din po nila na hindi nakikita ng ordinary people. Kaya ngayon, ang labas po sa public is yung mga mecha aswang, yung mga masasamang tao. I see. So, bakit, paano naging mecha yung aswang? Parang dinesign lang ba? O talagang legit aswang sila na mechanized? Rob, powered armor po, like yung ito pa, itong character ito. Yan, yung Adarna, yan. Power armor po siya. Tapos yung character po behind the armor is this woman. Yun po. So hindi talaga sila aswang. Yes, Tapos, kumbaga parang aswang-based yung Yes, yung armor. I and see. ito po, this is the Capre. Okay. Yun yung Capre. Tapos ito Ito yung mukhang pilot mecha niya. talaga, di ba? Yes. Yung old school na mecha, di ba? Yes. Ito po yung isa sa mga earliest, siya po yung earliest na mechas na original na ginawa ko po. Kaya hindi po siya kasing refined or polished than my later works. Mm-hmm. So ito po siya, yung Capre, tapos ito yung pilot niya. Ayos. Yung mga pilots niya, ano sila, mga sundalo ba? Ganun, or? Ordinary people po. Like, ito po, yung ginawa ko po dito is, yung mga pilot po is, ordinary people po sila. Wala pong special sa kanila, ganun. Like, ito po, yung pilot ng Capre is, he's a bum. Paano siya nakuha, di ba? Bakit siya binigyan ng mecha? Nasa story po yan. Story. Yes. Okay. Yung selection process nasa story po. Tapos ito po, yung woman na to, like, if you can see, like, may knife siya and and may dugo. It's because she is a criminal. Oh. So, sa volume 3, i-explore yung background niya, paano siya naging criminal, paano siya nakulong, what crime she did, what led her to do that crime. Do you have a social commentary din dito sa Yes. So kasi may mga corruption kang binanggit Yes, kanina, yung di ba? volume 3, yung sa backstory po ni Tasha, yun po, yung Adarna, yung backstory niya po involves EJK. So, it's, yung story niya po is, kasi name niya Anastasia Blanca. So, nickname niya Sisa. She has little brothers na based kay Crispin Basilio. So, based po yung characters niya kay Sisa, Crispin Basilio. So, I took a modern spin on that na ginawa ko po is, si Crispin is a victim of EJK. May mga nagalit ba sa'yo? Na nakabasa ang DDS. Wala ba naman po? Wala naman. Kasi ano pa lang po siya sa webtoon. So, hindi ko pa siya nalalabas in print. Nasa webtoon pa. Yes. So wala pa dito yung kwento Wala. na yon. I see. So that's something to look forward to. Eto, so webtoons. Yes. I'm really curious about that. I've looked at it before. And since hindi ko pa nga natatapos yung comics ko, so hindi ko pa siya na-explore talaga. Pero I've been looking at it. How is it? Basically, ano ang expectation mo sa webtoons? What can you expect about webtoons rather? Don't expect na maging hit agad yung webcomics mo. Yeah, kasi marami na rin webcomics doon po. So, it's saturated na. And if you want lang po na na may international readership, go for webtoon. Pero don't expect na it will be an instant hit kasi mahirap din po kasi saturated na siya, maraming creators na, ganun. And alam ko yung mga issue rin po about sa mga monetized titles nila, ganun. So, if you want na mapansin po talaga siya, you have to like boost talaga yung promotion talaga, like todo promote talaga sa Kasi there's a lure na dun sa webtoons na parang siya? Pangit na na comparison. Pero kumbaga parang instant siya nga, yun nga yung sinasabi mo na parang kasi
let's face it, parang when we think about our creations, na parang, this is gonna be great, diba? Everybody's gonna love this, diba? Tapos ilalabas ko to na parang mag-i-imagine ka rin nun diba? And you hear about the successes, yung mga successful na webtoon creators na parang they're earning millions, 'di ba? Yes. And nagkakaroon pa ng adaptations. Oo, 'di ba? And basically they become rock stars in the industry. So, well, pero pwede namang kumbaga kasama pa rin sa possibilities, 'di ba? At the end of the day. Kasi you're never gonna be that if you don't join. Yes. And kailangan rin po na like I learned din na you need to be consistent with updates. Like kunwari, every first Monday ka nag-update ng new chapter. Or in the case of webtoon kasi ang ginagawa ng most creators doon is update siya by panels kasi vertical po siya scrolling na reading. So by panels or by page depende. So hindi po siya katulad ng Japanese manga na per chapter yung updates. Anong webtoons mo? Pwede nating tingnan. The Propaganda Project Beta. Teka, puntaan natin. Eto, meron tayong webtoons dito. Kasi curious talaga ako dito sa sa webtoons na to. Paano ba to? Hindi ko alam yung Hindi ko alam yung nasaan yung search. How do you search it? Nasaan yung search bar na? Teka. Webtoons. Publish. Ito mo, wala nga akong katabi ng login. Ayan. Ano pangalan? The Propaganda Project Beta. The Propaganda Project. Ay. Ayan na. Ay, ano ba yan? Ano yan? What the hell? Nag-print. Teka. The Propaganda Project. Ito yan. Ayun ba? Hindi pa pala. Hindi ba? Propaganda Project. Beta. Yes. Sige, let's check it out. Ito na ba yun? Saan dito? Scroll down niyo ba baka na? Ayun. Ito. Yes. Sige, let's check it out. Naka-hiatus po siya since 2021. Ganon. Yes, kasi nung 2021, I got hired again sa isang startup na game development company. So, ang ginawa ko is before that, kasi nag-apply ako. So, sabi ko, if I get hired, I'm gonna go on hiatus muna sa comics ko to work on this, to focus on my employment. Kasi yung in-applyan ko rin po na work is webcomic. Gawa din ng comic for that company. Which eventually, naging lead artist pa ako for game. And ginagawa ko po halos lahat. So sa gaming company yung napag-applyan mo? Yes. Tapos parang conflict ba tong comic book mo sa webtoons? Yes. For them? Yes. Kasi ayoko rin po ma-burn out sa paggawa ng comics kasi yung unang task ko sa kanila is to make the comics for their game based dun sa game na ginagawa nila. And I'm also making comics. So kung parehas comics ang ginagawa ko on my downtime and at work, mababurn out ako. So, I have to put on hiatus muna yung isa para makafocus ako doon sa work. I see. So, pero ngayon, are you still working for them or? Ay, hindi na. Nag-resign ako ng 2022. Talaga? So, ba't di mo pa ginagawa ito? Nag-focus naman ako sa isa kong comic. Kasi andito naman yung muse ko sa isa kong work. I see. Yan. Di ba? You know what? I really envy you guys kasi me, I have shelved my comics career na matatawag ba yon for siguro magto 20 years na. Kasi I used to do a lot of comics back then. May mga indie titles pa ako and yung kaya nga Comics Man pa. Diba yung iba nga sinasabi, Comics Man podcast mo, wala ka namang comics. Uy, may comics ako. Kasama ko si Paul Medina. Diba? Hindi, pero siya, it got shelved for a long time. And right now, I'm still working on the project na ginagawa ko. And it's been
it took more than a year to write that story. Kasi medyo medyo kumbaga may pagka-grand yung story na ginawa ko talaga. And I really wanted it to be as polished as possible sa story pa lang. Kasi parang ang hirap gumawa ng kwento pag wala yung at least for this. Yes. Kasi yung mga bawa kasi I used to have a comic strip. And I don't pre-plan the story nung comic strip na yun. Ano siya, tuloy-tuloy lang siya kung ano maisip ko ano kay mangyayari. Sometimes I would kumbaga project until merong isang event na mangyayari. So ganyan mangyayari diyan, 'di ba? So you're just gonna fill in. Pero pwede mong widuhin yun as you go along. Yes. Pero itong isang project na to kasi medyo medyo mabigat. So kailangan kumbaga if you pwede siya mag-contradict later on, so it needs to be polished talaga. How about you? How do you write? Ganun din po. World building muna, lore building muna, write yung story, then saka po siya gawin. Like gawin siya ng like yung ginawa ko dito sa Earth Defense Squadron Animato. Like kaya hindi pa po natutuloy yung volume 3 ng Propaganda Project kasi yung mood ko nandito. Talaga? Yes. This is the distant prequel ng Propaganda Project. Like yung technology nila, dito siya nanggaling. Well, ganun naman talaga kung kung sino yung tumatawag sa'yo, unahin mo, diba? Yes. Diba? So, kaya nga independent Yes. Pero po siya, sinimulan ko siyang, yung conceptualization, sinimulan ko pre-pandemic, 2019. Tapos 2020, nagsisimula na ako mag-conceptualize ng characters. Naglabas na ako ng, actually, nung naglabas ako ng first key visual neto, it's called Animato pa. Tapos iba pa yung design ng mecha. Yung characters, almost same pa rin. Binago ko lang konti. So, nag-start lang talaga ako ng production neto. As in yung drawing na this year lang, January. Yes, so far, this came out just this year? Yes, yung pilot edition. Yung book 1, supposedly, re-release ko this year. Ang nangyari is, I have to take it easy kasi minsan nararamdaman ko yung wrist ko, masakit na. So, I have to take breaks kasi mahirap nang maging permanent damage siya. Baka naka-carpal tunnel ka? Ganun. Hindi pa po. Hindi pa. Wag sana. Kaya I have to take it easy din na kapag may discomfort na, stop. Yeah. Take a break. Like, maglaro muna ng games or manood muna ng anime. Oo. May I see? Yes. Tingnan natin. Mas po siya, compared sa Propaganda Project, mas polished po yung, sobrang laki ng improvements niya if you can compare. Actually, oo nga. Unang browse ko pa lang, mas malinis na yung lines mo dito. Yes. And yung mecha designs, it's better than the Propaganda Project. Talaga? Yes. Kasi starting pa lang pa ako ng paggawa ng original mecha sa Propaganda Project. So, I'm like, I don't know what I'm doing. Basta it's based on Philippine mythology. It's based on aswang. Di ba yan yung yun yung nakakatuwa, di ba? Tapos makikita mo, again, every time I go to Comic-Cons, as somebody na parang trying to create comics again, tapos I see these things, yung mga naka-print. Wow, 'di ba? Kasi nung huling gumawa ako mga mga Xerox pa di ba? Tapos parang ano ba mga batang to? 'Di ba bakit? Masyado yung ginagalingan, 'di ba? Yeah. I started with Ashcan din po sa Propaganda Project. Like yung pilot edition niya, it was released in the first Comic-Con in 2015. So, nag-join pa ako doon. Tapos I have Ashcan copies ng pilot edition. Ayun. Nice. So, how's it going along naman? Kasi are you full-time in comics right now? Yes. Wow. Talaga? So, how do you do it?
bali naka-schedule siya like afternoon, after lunch, dun ako nagsa-start mag-work, tapos mga until siguro 4 or 5, tapos magdi-dinner ako, pahinga, ganun. Tapos mga 8 p.m. Trabaho ulit up to 11 p.m. usually. Tapos after nun, games muna ako bago matulog. Kasi I realized na if matulog agad ako after work, hindi ako makakatulog kasi yung ideas andun pa rin sa ulo ko. That's like, hindi ako makatulog kasi may mga ideas pa rin. Like, Diba? Pero sometimes pag tinulog mo tapos para mare-refine mo rin yung yung kung ano man yung sinulat mo, 'di ba? So ganun ginagawa ko Minsan kasi ang habit ko in writing before I go to bed, especially when I was writing the story that I mentioned. Siguro mga lang 'yon, mga I'll try to write 1 page, 'di ba? Tapos ganyan mangyayari. Tapos minsan kinabukasan aayusin ko pa. Babasahin ko ulit, parang pangit ito. Yes. 'Di ba? Yes, ganun din ako sa art din, sa drawing din, like kunwari yung isang page like kunwari or isang drawing. Tapos yung kunwari line art ngayon, tapos sabi ko bukas na lang yung colors. Tapos pag-check ko ulit kinabukasan, like parang may mali. Parang maliit, parang off to. Ulitin ko. Actually, yung isang when you're creating original content, parang, kasi if you, let's say, yung bida mo na robot, di ba? Parang you would have to commit to that design Yes. Di ba? Parang ito na yon. Pag nilabas ko na ganito, hindi mo pwedeng lagyan dapat tama to. Yes. Kasi bago siya lumabas, lalo na kung yun yung bida. Yes. Kung yung mga robot na mamamatay lang ng walang kwenta, di ba? Okay lang Pero kung let's say si The Iron Giant, okay, mga Gundam, di ba? Yung bida na Gundam. So, okay, si Voltes 5, yes. di ba? Dapat hindi mo pwedeng baguhin Magko-commit ka na dun sa design na ilalabas mo. Yes, unless yung design is relevant sa plot na magbabago. Kunwari, upgrade, gano'n. Oo nga. Pero kung hindi naman relevant. Diba? So, kumbaga parang it will suck to get stuck in a design that you don't really like. Yes. Diba? Parang just because kailangan mo lang mag-release. Yes. But then again, you'll never know. Bali mo magustuhan yung... yun actually yung ginawa nung Bandai, yung ginagawa ng Bandai ngayon sa mga recent Gundam series, like yung Witch from Mercury, which is yung last original na Gundam series na nilabas nila noong 2020 ata yun yung naglabas sila ng bagong Gundam. Tapos it lasted only for like 1 episode or 2 episodes. Tapos yun. It's like yung ginagawa nila, they sell model kits through the show. Yeah. Ginagawa niya marketing ploy yung show. Actually, napanood ba yung sa Netflix, yung The Toys That Made Us? Merong show dun yes, familiar ko dun. Oh, the show, The Toys That Made Us. I think that's the title. Yes. And dun ko na, mind blown ako dun. Kasi, yung mga cartoons, they were not created to become cartoons talaga. Yes. They were really trying to sell toys. Yes, like yun talaga yung main product, yung toys. Like yung mga Transformers. Diba? Sa parang, mind blown talaga ako noon. Sa parang, wow, hindi ko naisip yun. Na parang mas malaki yung kinikita ng toys kesa doon sa actual na cartoons. Yes. And yung cartoons are like parang lengthy commercials lang for the toys. Diba? Like yung Transformers, like nung siya sa Amerika, hindi masyadong nagano yung cartoons, but the toys sold like pancakes. Oo nga And yun ang isang napaisip ako noon na parang actually nag-post ako doon, may mga nag-react na. Pero yung naisip ko noon, parang dito ba sa Pilipinas, kasi it's a business model Business model siya na parang, okay, let's make toys. And to promote these toys, we're gonna create cartoons. Diba? Kumbaga, and that boomed in the 70s until the 80s, ganyan. Until now. Yes. And parang naisip ko, wala bang Pinoy na entrepreneur na nakaisip gawin yung follow that exact business model na parang kasi let's say yung ibang mga
yung ibang let's say yung G.I. Joe, Mm. wala na, kumbaga, kung hindi pa established yung show na G.I. Joe, gumawa sila ng toy na G.I. Joe na agad, di ba? Parang yung He-Man na lang, mas hindi ko sure kasi yung history ng G.I. Joe, baka nauna yung toy. So, yung He-Man na lang. They created the He-Man, the cartoons to sell the He-Man toys. And ibig sabihin, hindi pa nag-exist si He-Man as a cartoon before they committed into going into business, into selling that kind of toy. 'Di ba? No? So kasi parang hindi pa celebrity si He-Man Yes. 'Di ba? So, kumbaga parang sumugal sila. Sumugal talaga sila na kung hindi tatangkilikin yung He-Man, wala, parang sablay yung toy line nila. So parang naisip ko parang bakit kaya hindi naisip ng mga wala bang mayaman na Pilipino na nakaisip na, kasi it was extremely successful Yes. 'Di ba? Parang pag nakita mo yung success nun, parang wala bang gumaya. Samantalang tayo mga gaya-gaya. Yeah. 'Di ba yung nga sinasabi ng mga Pilipino, 'di ba? Actually, yes. Yun nga. So far, parang wala pa nga. Oo nga eh. Parang it is feeling ko kung It's the other way around. Like, muna, palabas muna, bago toys. Oo nga eh. Other way. Kala ko kasi parang, dahil merong sikat na cartoon, gagawa tayo ng toys for that. Pero it was the other way around pala. Yes. Kumbaga parang they were really banking on the idea of this toy character. Tapos, I don't know kung if it was known to the public na yun pala yung diskarte. pero for me, yung until now walang gumagawa nun eh, 'di ba? Wala pa. And siguro ang naisip ko nun is siguro ang naisip ko na parang nasa kultura ng mga businessman na Pilipino, ng mga entrepreneurs na parang siguro yung toys parang yan, parang maybe they look down on toys na parang hindi siya masyadong, kung magdenegosyo ka, mag-restaurant ka o kaya some other more corporate looking na not as bohemian as creating parang weird toys like Transformers. 'Di ba? Parang gagawa tayo ng, kasi isipin mo yung pitch, 'di ba? Yes. Sabi, ma, magbi-business ako. Anong business mo, anak? Gagawa ako ng laruan. Tapos yung laruan, parang halimbawa yung jeep, nagiging robot. 'Di ba? Tapos sasabihin ng nanay mo, tapos gagastos ka ng kung ilang milyon doon, 'di ba? So, ewan ko, maybe Baka naman. Baka po after po mapanood yung podcast po na to. Oo nga eh. Hindi kasi lang talaga ako, parang kasi madami namang mayaman. Di naman siguro aabot ng bilyon-bilyon para gumawa ka ng toy. Like, pwede diba? 3D printer. Diba? Well, bili ng 3D printer tapos print ka ng ng model ng kung sinong character. Well, back then in the 80s, wala pa namang 3D Yes. printer, 'di ba? So kailangan mong magano ng mga molds para sa plastic and the all, 'di ba? Ewan ko lang, parang di ko alam kung bakit kasi if you look around dun sa mga circles ng mga artists, ng mga kahit yung mga mayayaman, a lot of them are also nerds eh. Yes. 'Di ba? Na parang tapos hindi nila naisip 'yon, parang ang weird lang. Di ko alam po sino makakasagot nun. Yeah, may mga may mga nakikita rin akong gumagawa ng original toys pero parang toy line lang po siya. Ang ganda lang. Toy line lang siya. Nga no? Yun lang. Walang story or what. Parang toy lines or based siya sa illustrations, ganun. Parang Oo nga, di ba? Which is, kita mo yung labubu ngayon, di ba? Yes. Diba? You can, parang ganyan. Parang ganyan, di ba? Pakita mo. Di ba? Di ba? So, ano yan? Yeah, yung character po. Did you knit that yourself? Yung friend ko po. Oh, wow, guys. Cute naman. Si Misha Stuff. Ayan, shout out kay Misha Stuff. Pakita mo nga ng mas malapit. Ayan. Ayun. Uy, pero ang ganda ha. Actually, ang ganda niya. Ayan. Ang Thank ganda you po. Oh, are you selling those as well? Marami na pong nagtatanong.
You should Yun nga po, actually. sabi ko nga po sa kanya po na na gumawa na siya ng sellable na ganyan. Kasi every time na naka-display siya, may nagtatanong, magkano po? No. Kasi ang ganda Display talaga. na po siya. Tapos lagyan mo ng kasi yung Labubu merong pang trinket, Yes. yung hook, 'di ba? Yes. Lagyan nyo nun. Yes. Malay mo ha, patingin ulit. Ayan. May I touch? Ayan, Misha ha. Alam mo na. Actually, ang ganda niya. Ang ganda. Ma-appeal siya. 'Di ba? Especially Yes. this one. Mhm. Ako, bibili ako nito Kung ano. Kung for sale. parang ball na. Galing. Nakakatuwa. Yeah. Pero 'di ba, that's exactly what I'm saying, na parang yung mga ideas, yung Labubu, yung mga Funko Pop. Yes. 'Di ba parang isang mold lang yun Parang pe-paint lang nila ng iba-iba. Like may gumagawa na nga po ng custom na Funko Pop Kaya nga 'di ba? So, ewan ko ba kung bakit parang siya. Parang mystery sa akin bakit hindi ginaya ng mga Pilipino yung ganong business strategy. Anyway, moving on. So, eto naman, one of the, 'di ba, I mentioned earlier na supposed to be dapat tatlo kayong Yes. na magiging guest ko for today. Yes. And a big part of that is because you are currently forming a group. Can you explain what exactly are you guys doing and planning ng inyong isiwalat mo inyong world domination plans, Mau? Bali, Pulsar Press is a like comics consortium po. Ano siya, bali like parang Image Comics na isang company or group tapos yung members po nun may individual brands na hawak pa rin namin yung IPs namin ganun. Oo. Ganun po siya. So we're planning to incorporate para mas marami para mas mataas po, mas malayo po yung magiging reach namin, ganun. Kasi being a self-published creator can only take you so far. Yun yung na-realize namin na may mga, let's say, mga grants na mahirap kunin kasi self-publisher ka, or may mga grants na kailangan under a publisher ka para makuha mo yung grants na yun. So, yun talaga kasi, let's face it, magastos gumawa ng comics. Oo nga, 'di ba? Mamaya babalik tayo diyan sa topic na 'yan. Pero so you have created this is it a company or what? Group or what do you call it? Consortium po. Hindi pa po siya company. Mm-mm. Not yet kasi nilalakad pa po yung papers. Okay. So it's called Pulsar Press. Yes. 'Di ba? And you are with a few good-looking guys. Yes, sila si Atomos. Tapos Atomos, si Mixed Comics, si Ray Cousin, Rainbow Pages, si Eventual Empire. ang dami nyo na mga ilan kayo doon? Si KMX pa. Ayun, mga 7. 7. Yes. 7, basically 7 brands or 7 outfits. Kasi yung iba, may iba't ibang titles under the let's say si Atomos. Yes. 'Di ba? May ilan yung comics si Julius Marami na yun. Oo, 'di ba? So I wanna ask, siguro for the sake din ng mga ibang ibang listeners. Anong ibig sabihin if you incorporate? Pag ginawa mong incorporated? Bari, magiging na po kami, business na po kami. Mm-hmm. As in, may registered papers, so magiging publisher na po yung Pulsar Press. So, ang mangyayari is yung mga kami na part ng Pulsar Press, magiging shareholders na ng So, you mentioned kanina that you are full-time doing this comics. So, Yes. so that means you are really earning a living to sustain yourself fully with this? No, nag-freelance pa rin ako. Yes. Okay. Kasi, yun nga po, kailangan ko din po ng ibang sources ng income. Mm-hmm. Kasi, wala pa po tayong comics industry. So, we can't, wala pa tayong comics industry kasi hindi pa tayo we can't making comics a full-time job na kumikita tayo, gano'n, na kahit hindi na tayo rumakit,
we can still earn a living through just making comics. So, nga. Yun po, nag-freelance pa rin ako. I think that is the real challenge talaga no? Na parang there's no full-time comic book artist. I don't know about si Paul ata, parang he was able kasi ewan ko kasi he handles his own printing from what I know. I'm not sure. I'm gonna ask him next time. Pero kung meron man, it's not to the majority. Yes. Definitely. Unlike sa like let's say Japan or sa South Korea na may industry na sila, manga at saka manhwa industry kasi may yung mga comic creators nila doon, they can earn a living through making comics lang. Ang sarap nun, no? Diba? Yun ang pangarap talaga. That is the dream. That is the dream. Kailangan you have to deal with deadlines lang sa mga editors mo na, oy, nasa na yung manuscript mo? Deadline na this week. Pero ikaw na yung magaganyan. Let's say mag-flourish ang Pulsar Press. So, what is the yung foreseeable yung mga in the near future, ano yung vision nyo for it, and looking forward after, ano yung parang kumbaga grand success na anong itsura nung pinakang successful na na imagine mo about Pulsar Press? Bali magkaroon po ng mga partnerships po sa sa local and overseas, ganun. So, madala po yung mga, like, hindi lang comics namin, pati ibang comics po na under the radar, gano'n, na we see na may potential, na should be known. Yun po, na sana madala namin sa ibang bansa, sa mga, sa mga, like, mga business talks, mga business chorba, gano'n. So, kasi may maraming indie creators na sobrang underappreciated talaga. Like, sabi nga ni EK Gonzalez, yung vlogger siya ng mga indie comics. Nagre-review din po siya ng mga indie comics. So, sabi niya, maraming magagandang indie comics. You just need to like look through. Like, you have to dig through. Kasi may mga daming magagandang indie comics na should be noticed. Yung Pulsar Press, we're part of that band na na mga underappreciated creators. Is it but how are you right now? Parang for sure may mga frustrations yan, 'di ba? Yes. So how are you balancing the drive versus the frustrations in parang going through this industry, trying to create this, make it happen? Minsan personally ay go-breakdown na po muna saglit, tapos trabaho ulit. Tapos we have this joke nga po sa Pulsar, like we are fueled by spite. So alam niyo like alam niyo po like may mga tao po kasi may kanya-kanya kaming backstories, ganun. So hindi na ako magde-delve sa backstories ng iba, bala na sila. So ganun po, like there are people kasi na like na sasabihin na hindi mo kaya yan, like hindi mo kaya yan, hanggang dyan ka lang, ganun. So or people na who won't support you kasi hindi ka pa kilala, ganun. Like sino ka ba? Ba't kita supportahan? So we have this drive to prove others na we are more than this. We can be better. Like we can be heckin' good. Yes. And so ano ang parang plan ng Pulsar Press into achieving your dreams, basically? Right now po, di ko pa pwedeng sabihin. Naka-NDA po ako. Okay. Okay. So meron na talaga kayong mga kontrata na pinirmahan? Nandun level na kayo? Wala pa po. Parang surprise na lang po. Surprise. Okay. Pero definitely, I suppose it's safe to say that we're gonna be seeing and hearing more from you guys in the near future, no? And ito, kasi actually napag-usapan namin ni LC to last time nung LC Coffee and Comics podcast, and
bar doon sa, puntaan nyo yun. Yes, sa Panay Avenue. Sa Panay Avenue. Malapit sa Fisher Mall. Oo. Parang, kasi si Elsie medyo bagong sabak ulit sa comics eh. Ikaw, tingin ko mas matagal ka ng konti kay Elsie. Pero one of the questions was parang dati kasi ang cry noong, siguro inabutan mo pa to, ang cry ng mga tao sa comics is buhayin ng comics kasi sinasabi nila patay na daw ang comics eh, di ba? May ganong era eh. Yes, diba? yeah. Diba, I remember that. Di ba? Parang buhayin ng comics. Tapos ngayon, parang wala na yung sentiment na yun. Kumbaga, ang pumalit doon parang buhay na ang comics. Kumbaga parang we are back and nandito tayo and we are thriving. Oo, ganon. And kumbaga parang it dispelled the idea na wala na, napatay na ang comics. So ngayon, nasaan na? Anong ginagawa ng ano na ang battle cry ng comics community, do you think? I think we're trying to go global na rin. Parang yun na yung nakikita kong aim ngayon ng comics is to be noticed globally. Kaya sumasabak na rin po sa mga overseas events like yung mga like yung Frankfurt Book Fair, yun po. Kaya sumasabak na rin po sa ganun yung Comiket, yung alam ko nadala po nila this year yung din yung Black Ink, tapos si Kawangis. Mga comics publishers din. So, yun na po yung napapansin ko pong direction ng comics ngayon. Like, we are going global. Pero syempre, hindi pwedeng pabayaan natin yung local. It needs to thrive din. So, yun po yung isa sa mga din po namin, advocacies namin na sa Pulsar Press na make na go global, but at the same time, wag pabayaan yung local, make it thrive din. Is one of the reasons parang you think mas may audience sa global compared to local? Hindi naman po, like more like ang napapansin ko is parang selling ng rights. Yung like yun napapansin ko mga post po sa like yung nga po sa Frankfurt, tapos nag-try din, balak din po namin mag-apply. So, chinek din po namin yung mga requirements, ganun. Tapos, napansin namin is like, more like parang business, more for business ang sadya doon, other than exhibit. So, yun po, parang more like on selling rights po yung nangyari po sa overseas. Kumbaga parang, ano bang tawag? Parang, hindi loan eh. Kumbaga parang papagamit mo sa kanila yung rights, sila yung magpiprint. Yes, and they're gonna sell. Yes, i-print nila like pwede na i-print in their own language, like kunwari 13 in German, ganun. 13 in Japanese. Yeah, oo. Ganun. Wow. Kasi kumbaga the comics community, I don't know kung maybe I'm wrong. Kasi hindi naman ako as immersed in the community right now. Pero, di ba parang, in terms of, if you compare it to other countries' comics industry, where do you see the Philippines? Like, if you're gonna say Japan, Singapore, or Europe, what do you think? Parang, ang Singapore, Indonesia, yun. Yun po. Kasi, okay. Yes, yung comic scene ng Singapore tsaka Indonesia, they're also thriving na rin. Mas okay nga po sa Indonesia kasi yung comic creators sa Indonesia, kasi nasa Super Manila kami last year. So may guests na Indonesian comic creators. And ang nakakatuwa sa kanila is they're backed by the government. So yung boothing fee nila, yung airfare nila, yung stay nila sa Philippines, bayad ng government. We were like, sana all. Oo nga, no? Alam mo, yung wife ko kasi used to work in government. And back in the mid-2000s, sila they went to Korea. Kasi parang nasa sila parang creative industry sa Pilipinas, they're looking into it. And ang sinabi niya,
ano yung Korea, una parang South Korea to hindi pa nagbo-boom yung K-pop nito Kumbaga, ano siya, yung government talaga is, kumbaga, full support. Parang they had parang 2 high-rise buildings dedicated for building the creative industry of South Korea from mga mid 2000s nga yun. And look at them now. Yes. 'Di ba? So sa K-pop pa lang 'di ba? So kasama na yung culture and the arts. So K-pop, sa music, sa film, mga teledrama, 'di ba? Tapos ngayon sa gaming. Yes. And then manhwa nila. Oo, 'di ba? So it's siguro ang isang kailangan malaman yung mga politiko ano rin parang katulad din nung sinabi kong example dun sa mga toys. Parang they never, I don't know, may nakakaisip sa kanila na this is a treasure trove of possible income for the government, 'di ba? Yes. And also not just that parang if you export your art, you export influence, 'di ba? Globally, kumbaga malalaman nila yung kultura ng mga Pilipino. 'Di ba? So far, yung nakakaano pa lang sa yung may big following pa na sa Filipinos is Africa. Kasi Africa, sobrang nila. Naka-follow siya sa mga, kung sa Africa, tayo yung Philippine dramas, tayo yung equivalent ng, kasing popular tayo ng K-pop dito. Doon sa kanila. Yes. Like, kasi may isa kong prof na naka-follow nalaman niya yun kasi di ko alam paano niya nalaman pero nag-share siya ng mga post na from mga African groups na about sa mga local showbiz. Like, nauna pa sila makaalam ng mga chismis than dito. They were like, yung kay kay Maris, parang talaga? like, parang, may isang nag-post na, like, called it, I knew she was cheating, gano'n. Like, oh my God. Sobrang aware nila sa mga local showbiz. Tapos they were following, like, yung mga teledrama. Popular ang teledrama, Filipino teledrama sa Africa, pati mga Filipino sila, is popular sa kanila. Wow. Kaya kaya ako kasi, ngayon, medyo nagtitingin ako sa mga sa pop culture ng mainstream naman. Kasi parang kasi especially nung nag-boom yung Beanie. Yes. And parang wow. Kasi for the longest time nandun, knowing what I knew, yung story na sinabi ko kanina about the South Koreans parang supporting their creative industry, 'di ba? When yung mga K-pop artists like 2NE1, mga early 2000s pa lang, and the early 2010s pa lang sikat na yan Parang yung mga Pilipino could have already parang took the cue na parang this is the business tawag dito business plan na parang ito na yung, kumbaga parang they laid out the template gagayahin mo na lang. And it took them 15 more years before we caught up and came up with a successful sabi mo lang imitation or at least inspired sa kanila. Kasi yung artist naman natin na mga K-pop, may mga Filipino elements pa rin naman diba? But the template is obviously parang followed yung K-pop structure. Yes. Grabe yan. Parang, ang bagal. Yes. Ang bagal. Bakit Parang late reaction. Oo. So, samantalang kayang-kayang gawin ng ABS-CBN yun a decade ago. And siguro ang naisip ko doon, parang yung mainstream gets stuck up until, kumbaga parang they find somebody like Sarah Geronimo na napaka-successful. Kumbaga they're gonna bleed that talent dry until hindi na siya, kumbaga instead of building more and trying other things, parang okay, ito yung cash cow natin. Hanggat may mapipiga tayo dito concentrate lang tayo dyan. I don't know if that's the case. So naisip ko yung Beanie, baka ganun din ang gawin nila, 'di ba? Instead of creating a steady stream of new talent, they're just gonna bleed the girls dry. I don't know. Sana hindi. Yeah.
sayang din yung like we had MNL48. Mm. Sayang hindi sila masyadong nag-thrive. Actually before MNL48 there was Kawaii 5. Talaga? Naku, Yes. P-pop fan ka ba? I have a friend kasi who worked sa na kasama yung Kawaii 5. So under po yun, si Yachang. Yun. So nag-work siya doon before, tapos nag-work ako sa kanya kasi kailangan niya rin ng help dun sa video editing. So sabi niya, pa-help sa video editing kasi ang dami ng work na tatambak sa kanya. So sabi ko, sige, game. So bayad naman po ako doon. So doon ko nalaman yung sa Kawaii 5 na sabi ko, uy, may pala, parang J-pop group pero Filipinos. All Filipina. 5 sila. Tapos yung isa doon sa Kawaii 5, napunta siya sa MNL48. Si Alice. Doon ko nalaman. Di ba nung una parang parang syempre hindi naman natin ira yung mga K-pop ba naman to, mga gaya-gaya kayo. Diba? May mga ibang kasi ako na nakita na video ng mga P-pop groups. Parang 'di ba they're singing songs and Tagalog yung kinakanta nila. Pero nilalagyan nila ng Korean accent yung mga Tagalog words. Ano ba naman to? Yeah. 'Di ba? Kumbaga Tagalog nga yan. Kumbaga, pati yung accent pa naman gagayahin mo, parang mukhang tangi. Yeah. Para sa akin, parang ano ba naman to? Parang kumbaga wala na bang 'di ba? Kumbaga you're already copying, tapos parang gagawin mo pang I don't even know what word to use. Kaya mas nag-hit yung SB19. Kasi may mga di ko alam kung anong group yun. Basta P-pop group na all boys. Di ko yung SB19 or yung isa pa, Alamat or something. Yun. Meron silang may song sila na there's a language in Bisaya. As in mga languages ng members nila. So that's good. Kasi it not only promotes Tagalog, pati yung sa din, yung representation din ng members nila from other parts of the country. Oo nga. Well, I'm saying this kasi yung P-pop kasi is also creative industry din yan eh. Which is also kasama doon yung comics. And if they can do that in music, then they can do that as well in print media. Yeah. 'Di ba? In film and illustration, games. May na-share yung isang friend ko yung gumawa nito. Like, kasi mahilig siya sa K-pop eh. May shinare siya sa akin yung webcomic na about dun sa isang album ng isang Korean group. So, ginawa nila ng kwento yung album na yun, tapos yung characters dun, yung mga members ng K-pop group na yun. So, may comic siya. Pinakita niya sa akin, sabi ko, uy, webcomic siya. I forgot the title, forgot the group. Pero, ayun, parang incorporate nila yung music sa ginawa nila ng kwento, tapos ginawa nilang comics. It was good. Parang napropromote na nga yung music ng group na yun. Napopromote na rin yung group. At the same time, it promotes yung comics. Yun yung isang namimiss ng mga tao, that there's a lot of creativity that you can do on comics. Napaka-versatile niya na. Yes. There's this guy na may video ko noon in-interview ko siya. He's a black guy from the US ata. Meron siyang table dun sa Comic-Con Grande recently. Si Pocket Full of Pills? Oh, yun. So, ang isang hindi ko alam, nandyan yun somewhere. Basta I bought one of his cards and he incorporated tawag dun VR. Yes. Hindi. Augmented reality. AR pala. AR. So, pag tinapat mo yung phone mo dun sa QR. Parang postcard niya, hindi, meron daw siyang chip na, ewan ko, parang gaganon mo lang, mariread niya yung chip. And parang ma-animate yung drawing. Yes. Oh, grabe. Sabi ko, and hindi mo pwedeng, I suppose, hindi ko alam po pwede mong gawin sa film yun. 'Di ba? Parang pero sa comics kasi ang daming mga innovations na pwede mong gawin eh, kasi parang static lang siya na unang-una pwede mo siyang hawakan. Tapos meron pang isang parang naaliw ako doon naman sa pick-off ko nakita yon. Yung mga mini comics parang kumbaga sa
kumbaga para siyang Twitter na na comics. So, parang isang strip lang tapos pinublish niya individually. 'Di ba? So it's parang hindi ko alam kung sa ibang bansa may ganun na, pero it was the first time that I saw something like that. So you can go crazy. You can come up with different creative ideas to present comics and Yes. 'di ba? Nakakatuwa. Diba? Yes. Yeah. So ikaw, ano pa yung mga plano nyo sa Pulsar Press? So far, yun pala po yung masasabi ko po ngayon. Okay. Yes. And how's sa pagkakaalam ko, nagmi-meet kayo ng madalas diba? Online lang po. Pero yung physical po, nag-start lang po kami last week. Mm-hmm. Yun po yung first meeting namin as like official business meeting talaga as Pulsar Press. That is very exciting. Yung ginagawa nyo na hindi ko alam kung may nag-try na gumawa may mga alam ka ba na parang trying to do the same thing as you guys before or now or what? Parang I think Kawangis kasi nag-start din siya as parang grupo sila, lang po si Sir Arya at si Ma'am Faye. Nag-start na po sila as nagagawa po sila nagpa-publish ng sarili nilang comics, tapos eventually naging publisher na sila and nagpa-publish na sila ng books ng ibang like may mga ka-collab sila ganun, or kung may gusto magpa-publish sa kanila, like yung isang book nila is isang comic na is Zugbo Chronicles, which is yung artist tsaka yung writer ata nun is from Cebu, I think. Ayun. Tapos gumagawa na rin sila ng games, card games, which is yung direction ko right now is gamification na yung direction. Kasi yung sa Kawangis is like they're making games based na educational. Na hindi, mayroon silang isang card game na based sa title nila. Pero other than that, they're mostly educational games. Oo nga. Speaking of that, muntik ko nang makalimutan. Yes. Diba you created your own game, diba? Yes. Diba, patingin nga, diba? Did you bring it? I only have the like demo copy. Wala na kasi kami nung on-hand na stocks ng actual game. Talaga? And, can we play it right now? Mahirap ba yan? Paano ba yan? Madali lang po siya. Bali, maganda po sana siya if for 3 to at least 3 players, 3 to 7 players po siya. So, patingin. Ayan. Ang game po is La Historia! Ikaw ba yun? Na-interview ba kita? Ikaw yes. ba? Ikaw pala yun! Yes. Anong pangalan ng game? Ang pangalan ng game ay La Historia! Kasi pahabaan po ng sagot. Ikaw pala yun! Ano ba yan? Yeah. Yung time wala na rin yung kasama ko nun eh. Oo. This was based po siya sa comics na La Historia Comics. Ayan. Which is nanalo siya ng Comic at Awards for Best Comic Strips noong 2020. Bale, La Historia Comics is like modern, casual Philippine history siya na parang what if our national heroes were alive today, how would they react to current events, trends, memes, social issues, ganun po. So, makikita niyo si Jose Rizal na nag-react sa mga nangyayari ngayon na like, kunwari, sa pandemic, ganun. Like, kung ano ginagawa niya sa pandemic, mga ganun. Para relatable siya. And in a way, educational siya kasi may trivias siya na galing sa valid sources. Hindi siya galing sa kung kanino mang Poncio Pilatos na nagpapakalat ng misinformation sa internet. So, ayun siya. May seal of approval siya ni Prof. Xiao Chua. Si Prof. Yes. Si Prof. Xiao. Yes. I-guess natin yan soon ulit. Yes. Teka, so how does, ano yung rules ng game mo? Bali, ano po siya? La Historia is a casual... Dapat ganun talaga, no? La Historia! Is a casual Philippine history game. Based po siya sa La Historia Comics. Bale, ang game po is
pahabaan lang po kayo ng sagot. Sige nga, Yes. subukan natin yan. Well, kailangan Oh. natin ng markers. Markers? Yes. Yung Yung- hindi, yung erasable? Yes. Ganun. Okay. So, ano po siya? May category cards po. Ayan. Okay. So, ayan. Category cards. Okay. Ano yung nakalagay dyan? Yung categories are it's anything Filipino. So, pwedeng Philippine history. Hindi siya limited sa Philippine history. It could be anything Filipino. Like, Filipino food, Filipino celebrities, Filipino, everything Filipino. Ang catch is, dapat, ang sagot ay Tagalog. Unless it's a proper noun na English siya or may English siya. Paano kung Bisaya ang kalaban mo? For later yun. Kasi Sige, nasa plans talaga namin na kumuha ng expansion that will cover naman yung ibang regions. Tama. Yes. Okay. Pero may base, ito yung base niya. Pero mahirap mag-straight Tagalog, ha? Kumbaga parang effort siya, 'di ba? Kasi parang naging bilingual na lang talaga yung mga Pilipino. Yes. So, anyway, meron tayong ito yung board niya. So, may board. So, ito siya. Yan. Lalatag natin siya. Sige. Dito muna. Lalatag natin siya dapat dito. pala may isa pa tayong camera. Yan. Yan. Kunwari, tatlo lang muna para mabilis. Tapos, meron tayong character cards. Ayan. Mga bayani po sila. Yung character cards natin is, mapansin nyo, may mga bayani siya. Nag-include kami ni Thomas ng bayani na babae, tsaka bayani from Visayas, si Leon Kilat, and from Mindanao, si Nicolas Capistrano. Kasi we need to know more national heroes na not just from Luzon, but also from other parts of the country. Okay. So yun, yung character cards, may papansin nyo, may border siya na colors. Yan. So may corresponding meeples siya dun sa for the corresponding character cards. Yan. Okay, tangkid mo natin ito. Dito ka muna. And kung mapapansin nyo, yung category cards natin, may tatlong categories siya. Tapos may tatlong colors. It corresponds din sa kulay ng board. So, yung po niya, yung categories po, para po ma-randomize yung selection ng category, kung nasaan po yung leading player, kung nasang color yung leading player, yun yung magde-decide ng category. Kunwari, yung leading player sa blue na tile, the category will be yung color blue. Tapos kung mapapansin nyo, may numbers sa tabi ng category. It means na up to ilang words yun. Kunwari, ito. One word, ito siya. One means one word lang. Hindi ka pwede lumagpas ng one word na answer. Two, up to 2 words. So, pwedeng 1 word, pwedeng 2 words. Pag nag 3 words, hindi na siya counted. Ayun. So, yun din. So, pag wrong spelling wrong, pag lumagpas ka sa designated na na word count, hindi counted yun. And kapag may kaparehas kang sagot, parehas kayong walang answer. So, magbabanggaan kayo. It also counts na kapag kunwari 2 words, tapos let's say may kapareha kang word sa isang player. Kunwari, sagot ng isa is adobong baboy. Sa'yo, sinigang na baboy. Parehas kayong may baboy. So, cancel parehas. Hindi kayo sa score. Ganun? Yes. Yung scoring is ang pinakamahabang answer gets 3 points. So, 3 steps siya sa board. The second longest answer, 2 points. So, 2 steps. And everyone else, basta correct yung answer, basta tama ang spelling, basta walang kaparehas, 1 point. So kailangan ng pen para malaro yan? Ganun? Yes, and timer din po. Kasi po siya, yung timer po nito is, so pag nag-start na kayo, may nakuha ng category. Kunwari, tauhan sa El Filibusterismo. So, sagot na kayo. No. Kung sino ang maunang nakasagot, siya magsa-start ng countdown. So, pwede niyang bilisan, pwede niyang bagalan. Kung trip niya kayong kung trip niya kayong i-pressure, bibilisan niya. Like, 10 seconds yan. So, kunwari, nauna ako. It's like, sagot na ako. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayan. Dapat Tagalog din. 10, siyam, diba? 8. So, ang goal is makatawid sa board yung player. So, ang din dito is, kunwari, nasa final tile ka na.
kailangan yung leading na player na nasa final tile, kailangan makakuha pa siya ng isa pang sagot na 3 points. So, kasi ang nangyayari, kapag kunwari, nasa sila, isang tile na lang, pwede na sila magpapetics na kahit 1 point na lang nasagot, okay na, kasi tatawid na sila. Panalo na. So, ang ginawa namin ni Thomas, in-adjust namin. So, kailangan maka-win sila ng 3 points bago makatawid. Kapag nasa last tile na sila. Pero 3 tiles lang ang ano? Actually, hanggang 5 po. So, pwede pong i-adjust ng players kung up to ilang cards yung board nila. Kasi like, kunwari gusto nyong mabilisang game lang, ganun. So ito yung tiles na pwede, Yan this yung will board. depend kung gaano kahaba yung magiging game Yes. nyo. So parang tatawid ka dito sa kabilang card. Yes, I see. Dakad-dakad kayo dyan. I see. Ayan, nari, ito. Paano mo naman naisipan yung idea na yan? Ito, kay Thomas po actually, yung kasama ko po dito na siya po yung game designer, si Thomas Regala from the Epic Gaming Regiment. Yan, shout out sa kanya. Na nasa Tarlac po. Dapat, Thomas, kasama ka dapat dito. And so, ang nakagawa na rin po siya, nakapag-design na rin po siya ng ibang games, like yung Combatron na card game. Ayun, so, ang nangyari po kasi dito is, nakipag-meet ako sa kanya to discuss sana yung isang game na pinitch ko sa kanya. So, pag-usapan dapat yun. Is he a game developer or game creator talaga? Game designer po talaga siya for tabletop games. Okay. And so, as a game dev grad, parang sabi ko, hindi ko pa natatry. So, sabi ko, mag-venture ako dito kasi nakapag-try na ako pag gumawa ng game ng video game kasi part ng din namin ng curriculum namin before sa course namin. So, with the programming and all. So, sabi ko, hindi pa ako nakaka-try ng tabletop game. So, may pinitch akong idea kay Thomas na isang game. Tapos nun, we were like, sige, meet tayo sa nakipag-meet ako sa kanya. Sabi ko, kinokontak ko rin. Sabi ko, can we meet dito? Like, may idea ko dun sa game na pinitch ko sa'yo, ganun. So, nag-meet kami, diniscuss namin yun. Tapos, naglaro din kami. So, nagpalaro siya nung yung Ultraman na card game. Kasi parang bago pa lang yun eh. So, pinalaro sa amin yung nagpinalaro sa akin yung Ultraman na card game. Tapos after nun, sabi niya, may pitch ako sa'yo. May idea ko for La Historia. Tapos ganito niya, ganyan, yung mechanics. So, I was like, okay, I'm in. Kasi ganun lang. Like, okay, sige, go. Push natin yan. Kasi, yung mechanics, ayun na yung mechanics, okay na. Tapos yung production is cards lang. So, may assets na kami, which is yung pwede nga kunin sa comics na lang. And yung art din ng La Historia is madali lang siya. Kasi, like, if you can see, parang mga chibi. Chibi lang siya and actually line art nga lang siya na ayun. Okay. And chibi lang siya. So madali lang siya i-produce. Yun yung kaya nag-go ako agad. So yung production nito is mabilis lang talaga. Like months lang talaga. Tapos nagpa-playtest kami ng comic area sa Robinson's Galleria. So pina-playtest namin sa ibang comiceros. So, doon namin nakuha yung mga insights nila na kung anong pwedeng baguhin, pwedeng improve, ganun. So, ano na yung status niya? Parang final na ba yan? Yes po. Final na siya. So, ang mangyayari nito, may nag-suggest na lagyan ng itong categories, lagyan ng English na subtitles para pwede siyang i-market sa mga diaspora, sa mga Phil-Ams, ganun. Yun. So, sabi namin, sige. Kasi, kaya Tagalog siya, kasi we want to promote din yung Filipino language. Kasi, nung sakto ngayong time nito na ginagawa namin siya, na nagpa-playtest kami, yun yung naging issue, yung naging viral sa Facebook na yung pangalan. Like, may nag-post ng mali spelling ng pangalan. Iba naman kasi taga yung pangalan na name and pangalan na subject. Tama. Sino sabi nun? Di ba siya nag-Pilipino, nag-elementary? So, sabi na, sakto siya. Tsaka educational din itong, like yung comic, educational yung La Historia. Kasi,
it promotes like yung na mag-research ka ng sarili mo kasi wala siyang answer key. So if you want to know like the answer, like kailangan mo mag-research talaga. So basically kung naglalaro tayo, tapos magkaiba tayo ng sagot, tapos hindi natin alam kung walang arbiter kung sino yung tama. Yes. So ano siya, mapipilitan kayong mag-research kung kung sinong tama sa inyo. Yes, and may may pwede mong i-challenge din actually. Like, kunwari, may isang player na clean name niya na, tong tao to, bayani to sa Visayas. Like, parang hindi naman eh. So, i-challenge mo siya. So, magre-research kayo kung tama ba siya o hindi. Also, yung ginagawa din namin to, may mga na-realize kami na blindside kami na may mga Filipino stuff na hindi kami aware. Like yung mga uri ng, basta naging refresher din siya, like yung katutubong sayaw. Kasi tinuturo to before yung elementary, gano'n. So, pag tumatanda ka, nakakalimutan mo na kasi hindi naman siya, parang hindi mo naman siya na-apply sa buhay. Hindi mo rin siya masyadong nakikita na ngayon. So, nung inana ito, ano ka ba yung mga katutubong sayaw? So, nag-research ulit kami. Okay, so ito pala yung mga katutubong sayaw. Ito pala yung mga musical instruments na Pilipino, gano'n. Okay. So, basically, kahit kayo, kumbaga, pwede ka pa rin matalo sa history. Yes. Wow. Merong pero yung mga tabletop games na ganito, is it a tabletop game or a card game? Pares po, card Both? game. Kasi yung tabletop po can be a card game. Pwede din po siya yung board game. Oh, kasi may community pala niyang ganyan. Actually, Yes. parang I've heard about it a long time ago, pero I never really delved into finding out more, 'di ba? So, actually yun ang isa sa mga gusto kong maging guest din dito, yung mga sa tabletop games community. Thomas. So ano siya? Kasi may ibang friends ako na gumagawa rin eh. And ewan ko, it's fascinating. And meron akong mga nakikitang tabletop games sa anywhere. Sa Tiny Bar, may tabletop games din dun eh. Sometimes they play. Yes. Tapos minsan sumali rin ako. The game is very simple. Di ba parang bubunot ka ng card tapos magbibigay ka lang ng idea. Di ba parang ganun? Which is parang sobrang dali naman ito. Yun na pala yun. Di ba? Parang, kasi nung panahon ko, ang mga board games nun, yung mga Monopoly. Snake and Ladder. Di ba? Monopoly. Di ba? Yung mga ganon. Yes. Parang, kailangan gumawa ka ng parang mahirap gawin yun eh. Di ba? So, pero, any kind of game, yung iba, mga drinking game lang. Di ba? Mga tabletop games din naman yun eh. Yes. So, anyway, it's a different kind of creativity to create something like this. Yun po, yung parang aim po ni Thomas tsaka yung mga group niya is to makakuha pa po na iba pang maka-create po na iba pang games na based sa local IPs. Yun po yan, parang more tabletop games na based on local IPs. Kaya nung nag-playtest po kami na game demo po kami nito nung Comic Con Grande, sabi niya po after nung Grande, sabi niya may nalaman niya sa mga kasama niya na there are interested comikeros na gumawa ng card game. Like they were like, "Uy, gusto ko rin ng ganyan," ganun. Kasi hindi lang po siya, marami silang game designers din. Actually, meron akong idea ng card game na sobrang simple lang. Kaya nung nalaman ko na ganun lang pala kasimple yung card game, so, yung isang idea ko, pwedeng card game yun ah. Sobrang stupid lang, pero parang tingin ko pwede eh. Yan. Pwede niyo pong i-pitch kay Thomas. And if naman po, sabi naman po si Thomas, kung tingin niya po hindi po up his alley yung idea, irereto niya sa mga kasama niya na nag-align sa ganung game. Like yung sa Atomo, sabi niya, parang it's not in his lane yung sa Atomo. So, sabi niya, pero he can pitch it to someone else na babagay doon. Okay. I see.
Anyway, so di natin malalaro to. Di bale, so, kasi naman tong sina Julius hindi pumunta. Kasalanan mo ito, Thomas. Isa ka pa rin magbanwa. Hindi, pero si Ray, natin, i-guest din natin. Yes. Next year. Sasama ka ba? Pwede naman. Sige. Anyway, ano pang gusto mong ikwento? Ano ba? Ayun, may niluluto pa po kami ni Thomas sa isa pang game. Yun. Wow. Board game naman siya. So, actually, dalawa siya. Isang board game, isang card game. Kasi recently, nag-pitch ako ng isa pang game sa kanya. Ayun, so, sabi ko sa kanya, ano bang mas natin? Ano bang tingin mo mas feasible na kaya natin magawa by next year? Sabi niya, kaya naman both. Okay. Pero tingin mo ano yung mas okay? Sabi niya, let's go with the board game naman para maiba. Pero itong La Historia, kasi it looks simple, di ba? Mm-hmm. How long did you work on it from idea to when everything started moving until the final product? Months lang po. Talaga? Like Yes. how many months? Hindi ko maalala eh. Pero before, siguro mga 3 months, ganun po. 3 Kasi months. nagpa-playtest po kami ng Comic Area nung October. Tapos, nilaunch po namin po siya nung Grande. So, after nung Comic Area, pinolish na po namin siya like kung anong dapat baguhin, kung anong dapat improve, kung anong dapat tanggalin, ganun. Nung playtest nyo, paano yung printing nun? Parang Sa papel lang po siya. Sa papel lang yes, muna? like po, like papel lang po siya, tapos nakaprint doon yung like wala pa pong kulay actually, like siya, black and white lang siya na like line art lang na ganito, tapos may number, may category, tapos yung maples po, wala pa pong ganyan, so hindi pa laminated. May mga lamination na di ba? Nasa plastic pala. yes, kaya pwede po siyang masulatan, ganun. Ang galing naman. Parang gusto ko rin gumawa ng ganito, 'di ba? Anyway, anong namang title nun? Hindi ko pa pwedeng sabihin. Pwede na po. Bali, it's gonna be based on Earth Defense Squadron Animator or EDSA. Wow. Kasi ito, siya yung title na may gamification elements po talaga siya. Like, nung po siya, nirelease ko po siya and nilabas ko gumawa din pa ako ng trailer and everything. Tapos yung mga mech designs niya, doon ko nag-incorporate ako doon ng gamification elements. Like, yung customization na like yung mga mecha dito, yung mga grunt units, pwede siyang customizable siya. So may mga before ko na gagawin ko siya ng game, may mga nagko-comment doon sa post ko na uy, pwedeng video game yan. So like, yes, exactly. That's how I designed it. Oo nga, no? Kasi yung peg ko dito is front mission. Oo na nga, pwedeng no? i-customize yung mga grunt units kasi dito, like ito. May base form siya, pero may iba-ibang siya, may different customization siya. Like may custom painted na na grunt unit, ganun. Ito siya. Merong built for custom built siya for like heavy artillery, ganun. Merong custom built for run and gun tactics. So magiging digital na game to or board game na? Board game po muna. Hindi ko pa po kaya mag-digital. Pag digital, kailangan ko ng yan. Oo nga. Either ako lang or kailangan ko ng team. Pero nakakapag-program ka ng game? Yes. Wow, talaga? I am one of those kinds na kaya mag-drawing and kaya mag-program. Talaga? Medyo may regrets na I wish I pursued programming kasi mas mapera ang mas mataas ang sahod ng IT. Ay, sige, pag-usapan naman natin yan. Kasi nung early 2010s, boom yung mga mobile games di ba? Parang ngayon ba, anong status ng mobile games? Are you aware? Aware na po. Like, may mobile games pa rin po, pero like, meron yung nakakaasar, di ba? Parang, tapos peke. Nakakainis yun. Mga casual na games, ganun. Pero siya, kasi dati talagang almost every month merong big game like yung Flappy Bird, tapos yung Temple Run, 'di ba, yung mga Angry Birds, 'di ba, parang they made billions
from it eh. And all of a sudden, after mga 3 years lang ata, di ba? Tapos biglang nawala, it died down. Ano kaya nangyari? Siguro nag-evolve na rin yung gustong games ng tao. Like, kasi yung last full-time job ko is sa mobile game din. Oo. Yun, so I worked there as not only as a artist for the comic na based na sa game, but also yung lead artist, like yung punong abalang artist na oversees not only yung webcomic, pati yung game production. So, ako yung gumawa ng concept art, ganon, ng ibang characters. Kasi iba, wala na sa akin yun. Yung ibang characters, ako gumawa ng concept art, ganon. Tapos yung ibang environment art, I conceptualized, ganon. So, ang biggest issue right now actually is yung state ng game development studio sa Philippines. Parang medyo they don't last long or medyo nagiging problematic sila, ganon. Bakit kaya? I cannot. Sige mo na. I mean, probably kasi like yung mga nag-handle siguro, it's like they're seeing na parang akala nila madali lang gawa ng game, which is not. Like gusto nila agad-agad, like so basically parang mga inexperienced parang businessman and they just thought na parang how hard could it be? Yes. Tapos gano'n, tapos they find out and then give up. What? Either give up or they deliver subpar output. Okay. Tapos hindi magki-click. Yes. Okay. That makes sense. Kasi madaming 'di ba, kaya nga sabi ko yung government support, the Philippines had always been the go-to place to outsource artists kasi 'di ba, from animation to game design, 'di ba, to game development. Madami dito. Yes. May mga the biggest gaming companies, may mga ano sila dito, may mga offices sila dito, Yes. 'di ba? And 'di ba, parang kasi may mga kakilala ako sa animation industry naman. Ang problema nila hindi tayo makagawa ng original IP. 'Di ba? Parang meron ngang may isang kwento na isang I think animahinasyon na parang Yes. 'di ba? Parang or something like that. I don't know if it's animahinasyon na exactly. Pero baka hindi 'yon. I'm not sure, hindi ko na maalala kung ano 'yon. So, pero one of these events, similar events, nagpa-contest sila ng intellectual original IP na animation na ng pitch pa lang tapos may doon, merong kumbaga basically pag nanalo ka, parang they will develop the IP, 'di ba? Parang CCP po ata. Parang may ganun po yung CCP eh. I don't know kung baka nga. Basta one of those things na Pero ang nangyari, may clause doon na na parang pag wala kaming nagustuhan, hindi kami required na i-develop kumbaga may mananalo pero kung hindi namin parang hindi kami obligated na to follow through with developing kung hindi man tingin namin it's not feasible, 'di ba? Parang ganoon. Pero ending, madaming sumali pero wala silang nagustuhan dun sa pitch. Oo, na parang walang na-develop, na parang takang-taka sila na basta hirap na hirap sila na gumawa ng IP na original na tingin nila ay pwedeng maging commercially successful na show. And that doesn't mean na walang gumagawa na independent. Diba? Madaming gumagawa independent. Pero wala tayong nakikitang shows locally na sustainable na nagiging hit.
'Diba? So yun ang sinasabi. Hindi yung kasi anyone could with a computer and animation skills can come up with something, 'diba? Hindi naman yun ang kwento. Let's say parang magpipitch ka sa, let's say, Cartoon Network. Yung magiging regular show. Yes. 'Di ba? Yun ang hinahanap nila. And walang to their standards, walang nakapag-meet na parang, sige, gawin natin to. Na-convince sila with their pitches. Diba? What do you think about that? I think, marami namang like may mga, kasi yung friend ko, yung si Amisha, yung one amigurumi, may kapatid siya na meron silang parang, sa mga colleges, merong mga parang film fest for the animation students, ganun, parang gagawa sila like mga short animation, siguro mga 1 minute, ganun, para parang film festival siya ng animation, ganun. Oo. So, makikita mo doon, like, maraming students na they have these ideas na maganda siyang i-adapt to like kahit feature film, ganun. Kasi, like yung sa kapatid niya, it's about, it advocates mental health disorders, ganun. So, educational din siya. So, ayun. So, di ko alam kung bakit ganun. Parang, I think parang parang merong something na parang hindi, maybe it's the pitch itself. The idea is good, but how they pitch it, I don't know. Siguro, kasi, diba? Yun din nga po yung mga din sa kasi nagpipitch din. Si Julius yung magaling sa ganyan. Si Julius yung magaling sa pitch kasi nakatanggap na siya ng, actually 3 grants na siya. Grabe yung yes! Grabe si Julius. Sumasobra ka na, Julius! Sumasobra ka na! Yung sabi niya, gandahan yung, sabi ni Julius, gandahan yung pitch. Yun yung sabi niya sa amin. Sinare sa amin na. Actually yun, importante talaga kasi Like, kailangan, sabi niya, kaya maganda yung pitch mo, kailangan, ready, kumbaga, ready na yung ready ka na, andyan na yung mga bala mo. Tirahin mo na lang. Kasi basically, you're asking somebody to spend money yes. on something that you just conjured into your head. Diba? Tapos, how do you convince that guy to let go na parang, to fund you, basically. And, yun ang, if you can't do that, na parang, teka, pero ko to. Yes. Diba, bakit ko, but naman, just because passionate ka dyan, kailangan ba, obligado ba akong i-fund yan? Parang ganun eh. So, I don't know. I don't know how, I'm just guessing. I really don't know how these people think, 'di ba? Obviously. siguro kailangan na rin natin magkaroon like ng mga seminar or talks to how to pitch. Oo, 'di ba? I think that's one of the crucial skill na kailangan mong matutunan eh. Especially madami akong mga kilalang artist. Hindi ganun kagaling makipag-communicate eh, 'di ba? Kaya nga, hindi naman sa pero, di ba yung mga, kumbaga, I wish I could feature all artists here in the podcast. Pero, the truth is, some of them are not, kumbaga, hindi sila ganun ka-articulate, di ba? Hindi sila ganun kagaling mag-communicate. And there's nothing wrong with that, di ba? Pero, ganun talagang buhay. Yes. Pero, so, what I'm saying is, hindi lahat ng artist have that skill to communicate their ideas to others. Yun. Kaya dadaan natin sa comics. Oo nga 'di ba? Pero ang gagaling mag-drawing, ang gagaling pag tinanong mo, ano yung naisip mo ba't ganyan? Hindi nila parang hirap silang magsabihin. Yun. So pag gano'n, may hirap mag-usap. Anyway, so ngayon, are you what do you consider yourself to be? A game developer or a comic book artist or what? Primarily. More on comic book artist. A comic book artist talaga. Very good. Very good. So, I suppose we can end the episode there. And tawag doon,
congratulations in advance sa Pulsar Press. And guys, next time, sumama naman kayo. Yes. Join me. Pero I really appreciate you coming over and even by yourself, and it's been a pleasure talking to you about these things and ideas. Thank you. Salamat. Thank you. Miss Mao no Sekai. Yes. Tama, no? Yes. Yun lang. Paalam.